Hello mga mare, at dahil meron tayong saging sa bahay, ay naisipan nating magluto ng masarap at malutong na merienda na tinatawag nating pinaypay. So meron tayo ditong kalahating cup ng harina, nilagyan din natin siya ng half cup ng cornstarch, at pagkatapos nilagyan natin siya ng tubig. So dito sa tubig mga mare ay alalay lang tayo ng paglalagay o pakonti-konti kasi hindi siya pwedeng masyadong malabnaw. So dito tinatansya ko kung gaano karaming tubig ang pwede kong ilagay. So dahan-dahan lang ako naglalagay dyan ng ating tubig. So kapag tingin ko ay medyo malapot pa siya at di pa siya medyo runny ng konti, so dinadagdagan ko pa rin siya ng tubig. So patuloy pa rin akong naghahalo dyan at tingin ko medyo malapot pa ng konti ang butter natin. So dadagdagan ko lang siya ng konti-konting tubig talaga. So dito sa part na ito ay nakuha ko na ang tamang consistency ng butter na gusto kong magkaroon. So dire-diretso lang ako ng halo dyan hanggang sa matunaw ko lahat at mawala ng buo-buo. So kapag ganito na yung ating consistency ng ating butter, ay pwede na nating itong iisang tabi at ihanda ang ating saging na gagawing pinaypay. So ang gagawin muna natin ay balatan ang mga saging na naririto. So ayan. So bawat saging dyan ay babalatan natin. Ang pinaypay mga mare ay napakasarap na merienda. So kung nagsasawa na kayo sa banana Q o sa turon, ay pwede ninyong i-substitute sa merienda ang pinaypay na ito. So yan, maraming saging na yan ay isa-isa nating babalatan kasi lahat yan ay gagawin nating pinaypay. So naghahanda na ako dito para hiwain ang bawat saging na yan. So hatiin ko lang siya sa 4. So isa-isa kong inihiwa and then kokortehin natin siyang parang pinaypay. Kaya siya tinawag na pinaypay. So ganyan yung gagawin natin sa bawat saging. Ayan. At ilalatag muna natin siya sa ating paglalagyan. So, ganun din ang gagawin natin sa ibang saging hanggang sa maubos natin lahat ng saging na pinrepare natin. At sa part na ito ay natapos na nating hiwain lahat ng saging. So ito na yung part or ito na yung time kung saan i-coat na natin ng butter mixture natin ang ating bawat pinaypay. So ayan, kailangan coat na coat lahat hanggang kailalim-ilaliman bago natin siya iprito. So sa kada salang ko sa ating maliit na kawali ay 4 na pirasong pinaypay ang kasya sa ating lutuan. So bawat isang yan ay ating kino-coat. Ayan. So kung maaari lamang na ang saging na gagamitin natin ay yung hindi sobrang hinog kasi mahirap na siyang ikorteng pamaypay kapag sobrang hinog na siya. So bago natin siya ilagay sa ating mainit na mantika ay aalisin muna natin yung sobra-sobrang butter sa ating pinaypay. Ayan. So, nagsalang na tayo ng unang salang and then tinitigis natin o inaalis natin ng sobrang butter bago natin siya ilagay sa mantika. So, paulit-ulit lang ang process natin hanggang sa maubos natin
ang bawat saging o ang saging na ating ipinipare. Sa part na yan, di natin may iwasan na magkadikit-dikit sila. So, alisin na lang natin yung mga pagkakadikit. Madali lang naman siyang paghiwa-hiwalayin. At ang ating banana o ang ating pinaypay, mga mare, ay napakalutong. Ayan, napakasarap niyang merienda. So, hintayin lang natin siyang mag-brown-brown. Mas maganda, mga mare, kung yung butter natin ay nilagyan natin ng yellow food color para mas mabuhay-buhay yung kulay ng ating pinaypay. Kasi sa pagkakataong yan, wala akong makitang yellow food color sa bahay, kaya hinayaan ko na lang. Ayan, so tinitigis lang natin o inaalis yung konting mantika bago natin ilagay sa isang lagayan. So, sa mga susunod na set, ganun din ang gagawin natin. Isasalang din natin hanggang sa maubos natin lahat. At bago natin siya lagyan ng ating ingredients o iba pang sangkap. So, kapag naluto na natin lahat, ay pwede na nating i-prepare o ang susunod nating step. At ito ay ang paglalagay natin ng margarine. Yes po, ang atin pong pinaypay ay mayroong margarine, kaya malinamnam at malasa ito. Ayan, so bawat isang yan ay lalagyan natin. Mas maraming margarine, mas masarap. Yan pong ating pinaypay ay napaka-crispy. Yes po, malutong po yan. Ayan, so bawat area o bawat part inilalagyan natin. At ang huli ay lalagyan natin siya ng asukal. So atin lamang aalisin ng konti yung ibang excess sugar. Siyempre, ayaw naman natin na sobrang daming asukal. At iyan na po ang ating natapos na pinaypay. So, uulit-ulitin lang natin yan sa ibang saging hanggang sa maubos natin ang nasa salagayan. Ayan. So, lahid lang tayo ng lahid ng margarine. Ito na nga mga mare, ang ating natapos na ginawang pinaypay. Tingnan nyo naman, napakasarap. Tingin pa lang ay nakakatakam na. Yes, mainit-init pa, malutong, malinamnam na ating pinaypay. Masarap na merienda na pagsasaluhan ng bawat pamilya.